ang birthday. Then kanina habang nakaupo ako dito, natingnan ko lang yung lapida. No, yan, ang lapida, yan lang siguro ang magpaalala na minsan tayong nabuhay sa mundong ito. Siguro sa mass media, sa Facebook, merong memories doon. Pero ang konkreto, itong lapida. And nabasa ko ang quotation na nilagay mo, ninyo, you will always be alive in our minds, heart, and spirit. I think yan ang ating siniselebrate. Hindi siya namatay. Buhay na buhay siya. We love you, our sweet, loving guardian angel. Nawalan kayo ng anak, nawalan ng kapatid o pamangkin o ako o kaibigan. Pero nagkaroon tayo ng isang guardian angel. Yan ang para sa akin, yan ang ating pinagdiriwang ngayon. No, si 12 years old, ngayon 13. Wala pang masyadong yung talagang sariling pag-iisip. Then, for sure, wala pa siyang malaking kasalanan. Alam naman natin kung ano yung makikita natin characteristic ng isang kasalanan. Full knowledge, full consent, grave matters. Meaning, alam mo na mali ginawa mo, then walang nagtulak sa inyo para gawin yung mali, at alam mo talaga na mali yun. Ang isang 12 years old, wala pang ganun na pag-iisip. Full knowledge, full consent. Kung meron mang mga kasalanan, maliliit na kasalanan na madali lamang patawarin. Kaya mabilis na sila ay tanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian. At yung walang mga kasalanan, sila ay magiging anghel, spiritual being. Sa atin, nawalan man tayo ng kasama dito sa lupa, ngunit nagkaroon tayo ng guardian angel. Napakaganda ang quotation na inyong pinili. Siya ay nanatiling buhay at siya ay kasama natin ngayon bilang anghel. At meron na doong isa na malapit sa Diyos, nabubulong sa Diyos para mag-intercede para sa ating lahat. Yan ang ating panampalataya, yan ang ating pinahawakan at alam natin totoong-totoo. Dahil yan ang pinapahayag ng Diyos. Then sa ating lapida, makikita natin, ang iba may picture, ang pangalan, at merong dalawang petsa. Birthday, saka yung petsa ng pagkamatay. So kung titingnan natin kay Chelsea, 2010, 2022. Maiksi. Pero alam natin ang meaning ng buhay, hindi yan sa haba ng ating binubuhay dito sa mundo, kundi paano tayo nagmahal dito sa mundo. Yan ang kay Chelsea. Then between sa dalawang petsang ito, para sa akin ang pinaka-importante yung dash, no? 2010 dash 2023, yung maliit na dash na yun. And I think pinaka-importante yun dahil yun natin makikita ang kahulugan ng buhay ng isang tao. Yan ang ating kahulugan ng kita para kay Chelsea. Yan, nandito tayo bumabalik para bisitahin siya. At for sure, para sa akin, siya ay kasama na ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Ang kanyang kasalanan ay maliliit, pinatawad ng Panginoon. Alam ko, nandun na siya. At siguro, mas maligaya siya na nakita tayo na nagkaisa, kita tayo na nandito pa rin, nagpapahayag ng kanyang pagmamahal. Kahit siya namatay, nagpatuloy pa rin siya na biyaya para sa ating lahat. Yan ang kagandahan ng buhay. Kaya ang ating buhay sana ganun din, buhay ng pagmamahalan. Ito yung magbibigay sa atin ng kahulugan ng ating buhay. Paano natin isinabuhay sa pagmamahal ang buhay natin dito sa mundo. Pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kapwa-tao, at higit sa lahat, pagmamahal sa Diyos. Kaya sa ating pagninilay ngayon, ating pasalamatan ng Diyos sa buhay ni Chelsea. Maiksi man, pero alam natin na fulfill na siya sa kanyang buhay.
nandun na siya sa kaharian ng Diyos. Kasi yun man lang ang ating kagustuhan. Ang pagkatapos ng buhay natin sa kabila, tayo magkakaroon pagkamit ng buhay na walang hanggan. Ang pagnilayan din natin yung ating sariling buhay. Kung saan tayo ngayon. Ano yung for sure, nandyan pa rin yung sakit kapag kawala. So at least, siguro, pagpasalamat na tayo sa Diyos, natanggap na natin na ito ay nangyari at siguro meron kahit konti na, siguro ito'y kalooban din ng Diyos. Hindi lang natin alam kung ano talaga ang kanyang plano. Then, sa ating buhay, pagnilayan din natin na kung darating ang kamatayan sa ating buhay, ano kaya ang makikita natin sa ating sariling lapida? No, nandun ang date, then ang importante, ano yung dust nandun? Pero at least, kung isinabuhay natin ang pag-ibig at pagmamahalan, meron at merong magdarasal at magpapahayag ng pagmamahal sa atin. Nandun at nandun. Hindi ang, para sa akin, ang tragedy ng buhay, ang pagkamatay ng isang tao, pagkatapos inilibing, nakakalimutan na. Wala nang nagpapahayag ng pagmamahal, wala nang manalangin. Yan ang tragedy ng buhay ng isang tao. But at least, swerte na nandyan tayo nagmamahal ng patuloy sa Kanya. At sana ganun din ang bawat isa sa atin. Sa pagdating ng ating sariling kamatayan, nandyan ang mga taong nagmamahal sa atin. Kasi yan ang nagbibigay ng kahulugan ng ating buhay. At yan ang nagbibigay sa atin ng lakas, lalo-lalo sa ating paglalakbay papunta sa buhay na walang hanggan. At ang pagmamahal ng isang pamilya, isang kaibigan, yan ang magbibigay sa atin ng meaning, yan ang magbibigay sa atin ating makamtan ang buhay na walang hanggan. Ang ating pamimisa ngayon, isa mang misa para sa isang patay, ito ay misa papasalamat. Papasalamat pa rin sa buhay ni Chelsea na kahit maikli, naging bahagi siya ng iyong buhay. At alam natin, hindi siya mamamatay. Patuloy siyang maging buhay sa ating puso at isipan. Siya ay nandun na sa kaharian ng Diyos. At alam natin na meron tayong isang pumapatnubay sa atin. Nag-i-intercede sa atin. Isang anghel, isang guardian angel na patuloy na gumagabay sa atin. Yan ang ating pasasalamatan. At ang pagbahati natin kay Chelsea sa kanyang kaarawan. Sineselebrate natin ito dahil para sa atin siya ay buhay. At patuloy natin siya mamahal. Amen. Amen.